Paano mag-add ng beneficiary kung ang padala mo ay bank transfer dito sa STC Bank? Umpisa na natin. Dito sa homepage ng STC Bank account mo, ang itatap natin ay itong transfer. Lalabas dito yung iba't ibang klaseng padala na pwedeng gawin ng STC Bank. Ang pipiliin natin dito is yung international transfer. Dito lalabas lahat ng mga activated mo ng beneficiary. Pero kung wala ka pang naidadagdag dito, ang itatap natin is yung add new recipient. Nilabas ko na kagad lahat ng pagpipilian sa screen na to. Bali actually pagkatap mo ng add new recipient, full name, relationship at saka country lang muna yung lilitaw sa'yo. Okay? So isa-isayin natin. Sa full name, kung ano yung nakalagay dun sa passport nung papadalan mo, mas maganda yun yung sundin mo. Yun yung ilalagay natin sa full name. Iwasan magkamali sa spelling dahil minsan yung bangko, once na medyo erroneous na yung nilagay mong name, nire-reject niya. Ang tendency nun, babalik sa bank account mo yung pera, in which yung refund days is medyo nagtatagal din, depende dun sa bank na ginagamit mo. Next is relationship. Kung ano yung relationship mo dun sa papadalan mo. Tapos sa country. Pagdating sa country, kahit na nasa aling bansa siya, ang susundin lang natin is kung aling country yung bangko na papadala natin. Okay, kunyari, yung papadalan mo, ang bangko niya is Union Bank, BPI, BDO. Kahit na nandito siya sa Saudi or nasa UAE siya, ang pipiliin natin is Philippines dahil Philippine banks yung mga yan. Pagdating naman sa delivery option, okay, pagkatap natin kasi ng country, lalabas na yung tatlong options. So, nandito yung cash pickup, bank account, at saka mobile wallet. And dahil ang focus natin is bank transfer, so ang pipiliin natin is yung transfer to bank account. Ang susunod na lilitaw dyan is yung preferred currency. So depende dun sa currency nung savings account nung papadalan mo, yun yung pipiliin natin. Kung savings account niya is Philippine Peso, ang pipiliin natin ditong currency is Philippine Peso. Kung ang account naman na papadalan mo is dollar account, mas maganda, piliin natin dito na currency is US dollars. Next form na tayo. So dito naman is pipiliin na natin kung ano yung bangko na ginagamit nung papadala natin. Since siya naman yung magbibigay ng bank details ng account niya, so dito naman is hahanapin natin kung alin yung tamang bangko sa listahan. Mag-ingat lang sa, let's say, kunwari, BDO Unibank is iba sa BDO Security Bank. Rural yung isa naman is yung Maid Bank. So ingat lang dun sa pagpili. Hindi porke nakita mo na yung, let's say, BDO, BPI is yun na. May mga certain wording yung bank name. So dapat mahanap mo yung eksakto talaga dito sa listahan ng banks. Pagdating naman sa OF Bank, ang pipiliin mo naman dyan is Land Bank. Katulad nung pinakita ko dito sa screen na to. So OF Bank yung account niya. Pipiliin natin dito is Land Bank of the Philippines. Tapos sa account number, ang ilalagay natin is yung account number ng OF Bank niya. Sa pag-fill out naman ng account number, make sure na tama yung account number. May mga chance na baka magkabaliktad yung account number na yan, mapupunta sa ibang tao yung pera na pinadala mo. So ingat lang doon. Minsan lang tayo mag-add ng beneficiary, siguraduhin lang natin na tama yung account number na nilalagay natin dito. Kung okay na lahat, itap na natin yung continue. Tapos may dalawang tanong na lang dito. Tinatanong niya bale kung ano yung nationality ng papadalan mo. Kung alam mo, itap mo yung yes, tapos piliin mo kung ano yung nationality niya. So yung papadalan ko is Pinoy din naman. So ang pinili ko ditong nationality is Philippines. Tapos may isa pang tanong dito. Kung alam mo daw ba yung edad nung papadalan mo. Kung alam mo, piliin mo yung yes, tapos ilagay mo yung edad niya. Kung okay na, itap mo na yung continue sa ilalim. May papasok na lang na OTP, hintayin mo yung text message na manggagaling sa STC Bank, tapos enter mo yan dito. Pagdating sa delay ng OTP, maraming rason yan. Isa is delay lang, so subukan na lang ulit mamaya or kinabukasan. Pangalawa, baka maintenance. Kung maintenance, subukan na lang ulit after a few hours or kinabukasan. Pangatlo, pwedeng ang problema naman is SIM card mo. Make sure niloloadan mo yung SIM card mo every 3 months para maiwasan ma-deactivate yung SIM card. Once na malapit na ma-deactivate, humihinto kasi yung pag-receive niya ng mga OTP. So ingat lang din, lalo na kung sa Wi-Fi ka lagi nakakonect. May ma-receive kang tawag from STC Bank, so sagutin mo lang yan. Tapos mas maganda, pindutin mo na kagad yung keypad,
Tapos, iset mo ng loudspeaker para marinig mo kung ano yung sasabihin sa'yo ng STC Bank prompt. So, sasabihin niya sa'yo kung anong number yung kailangan mong pindutin para ma-activate na yung beneficiary. Madalas is press 1 to activate beneficiary, pero mas maganda, pakinggan mo din, baka mamaya magbago bigla yung number na kailangan mong pindutin para ma-activate yung beneficiary. Pag napindot mo ng tama yung number para ma-activate yung beneficiary, sasabihin niya doon is, i-confirm niya na kagad doon. Tapos, kusang bababa yung tawag and babalik ka dito sa screen na to. Dito naman sa ilalim is magkakaroon ka ng dalawang option. Pwede mo i-check yung beneficiary mo dahil activated na, o kaya pwede mo nang padalan diretso yung beneficiary na inad mo. O kaya pwede mo rin i-exit yung STC Bank tapos i-login mo ulit, tapos punta ka na lang ulit sa transfer para makita mo yung listahan ng beneficiary mo. Tapos balik lang ulit tayo dito sa page na to para mapadala na natin yung kaka-activate lang nating beneficiary. Pwede mo lang itap yung transfer now para mapadala mo na ng pera yung inad mo na to. Maganda rin na chine-check mo yung beneficiary details para ma-double check mo lang kung tama ba yung personal information ng papadalan mo.